Sa Grab po? Opo. Morning po, sir. Morning po. Hello everyone, so it's our second day here in Zamboanga City, and our plan today is to go to the Pink Beach or in Great Santa Cruz Island. So from hotel, nag-grab trike lang kami going to Paseo del Mar, kung nasan yung port going to Great Santa Cruz Island, and kung nasan din yung seminar. Travel time is around 5 minutes from Evero Business Hotel kung saan kami nag-stay. Pero kung gusto nyo maglakad, it will take around 15 minutes. Ang napin lang namin sa grab trike is Paseo del Mar, which is sa labas lang ng plaza. Pero dahil nabanggit namin sa driver na papunta kami sa Great Santa Cruz Island, sa loob na niya kami binaba kung saan mismo ginagawa yung registration and seminar. Ano po? Nakaano po kami, reserve eh. Naka-reserve. Apo. Ito po yung bayad. Thank you po. Thank you po. Good morning po. Naka-reserve po ng 8 a.m. Apo. Dala niyo yung account, sir? Pa. Manifest form? Dala niyo? Wala. Wala po. Fill out. Lahat ng may check? Namin kanina nandun sa island. So, operate na lang tayo. Tanggalin na lang ang single-use plastic. Yung mga chichirya, wrapper. Alam po ang chichirya, yung pagkain niya. Of course, kahit anong klaseng pagkain, alam po. But still, yung wrapper doon, nasa single-use plastic. Kasi pagkatapos kainin yan, itatapon man lang yan doon. So, nandun na po ito yung PNR natin. Nandyan po, sinasurvey sa Epe, Papaso, Pamo. I think. So, kilala po yan ni Sir, no? Sir, kilala niyo po yan. Sa PNR po yan. So, nandyan po, mag-check po yan sila, no? Kaya hindi talaga inaalaw ang single-use plastic. Reusable po inaalaw nila. So, incorporate na lang po, tanggalin na lang po. Kasi hassle po. Tingnan nyo po ha, pagkatapos ko mag-orientate, maglo-load ako, pagdating doon ni Sir, makita yan, hassle yan. Magbalik na naman kayo, tanggalin na naman. So, sa sobrang dami na ano ninyo, mag-i-skip yan sila. Wasting time yan. Mag-i-skip. Proceed yan sila sa ibang grupo. So, sayang. Yung para sa inyo na may bigay pa sa iba. Diba, Sir? Ayun. Gusto namin madalian. Gusto namin makapunta na kayo lahat. Ngayon, no? Pero nagkakaroon tayo ng hassle doon, wasting time doon sa paglipat-lipat. Kaya kung meron man, tanggalin na lang po, please lang. Hindi po kami ang no? Kayo po ang matatagalan. Hindi po kami. Gusto namin madali kayo makapunta doon. Gusto namin walang hassle na para tuloy-tuloy na ano natin. Okay? Okay na? Apo. Nasa third boarding kayo, sir. Okay. As you heard, nagpa-reserve kami for this trip directly sa tourism office nila. The reason is, pwede naman ang walk-in. But the problem is, hindi guaranteed na makakatuloy kayo. Dahil limited lang ang pwedeng pumunta sa island per day. Kung hindi ako nagkakamali, 400 packs lang ata. To reserve, ilalagay ko na lang sa baba yung email address and telephone number. Wala naman dapat bayaran for reservation. In the seminar, as you heard, mahigpit sila sa single-use plastic, which is good para maalagaan yung island. After the registration and seminar, pwede na kayo sumakay sa bangka going to Great Santa Cruz Island. Travel time from port to island is around 15 minutes. Now for the rates. Yung boat papuntang Great Santa Cruz Island and pabalik ng port ay 1,000 pesos. minimum of 10 packs. Sa case namin na dalawa lang kami ni Mrs., if wala kami makasabay sa boat, we need to pay 1,000 pesos. Even good for 10 packs siya. But what happened is, yung tao sa registration ay naghanap ng less 10 packs lang din para paghatian na lang namin yung bayad. So meron kami nakasabay na one family, though tatlo sila at dalawa lang kami, we decided to pay 500 pesos na lang per group, which is still good since nakatipid na kami agad ng 500 pesos. The only negative thing lang sa ganitong setup is, if meron kayong kasabay na gusto bumalik agad sa port, kailangan nyo bumalik din lahat in one group. In our case, luckily, hindi sila nagmamadali. And willing sila mag-adjust sa amin nung sinabi namin na since first time lang namin dito, most likely sasagarin namin yung oras.
and plan din kasi namin i-avail yung lagoon and sandbar tour nila. By the way, hanggang 2 PM lang allowed sa island. Before 2 PM kailangan na bumalik and currently hindi allowed ang overnight. Para naman sa ibang expense like entrance fee, cottage and tours, ilalagay ko na lang dito yung poster na sinend sa akin ng tourism office. Binibigay din naman nila ito during reservation. Para lang may idea kayo, pero syempre possible magkaroon ng changes dyan. Our plan is, right after pagkarating sa island ay unahin ang tours. Para sa island na lang kami after. And hindi rin kasi namin alam kung gaano katagal yung tour. So baka hindi namin magawa lahat if ihuli namin sila. To avail the tour, inform nyo lang yung tao na naka-assign sa island. So ang una namin ginawa is yung lagoon tour. Yung tour na to is sa kabilang side ng island and nag-i-start siya sa community area nila. From Pink Beach to community area, kailangan nyo ulit sumakay ng bangka, which will take around 5 minutes. For the fees, sa case namin we paid 1,100 inclusive of tour guide, boat transfers, pictorials of Vinta boat, transfer to Yellow boat ulit which is specific na ginagamit sa lagoon area nila, and of course yung tour. Tandaan mo yung ulo, sir. Pagdating nyo sa community area, kailangan nyo mag-transfer to Yellow boat, which is flat yung ilalim. You will know the reason later. So in this part, I will show you some highlights, pero kung interested kayo makita yung full tour, pwede nyo siya mapanood through the link below. Ito yung natin, no? Baka hindi po makayanan ng sunblock natin yung init ng araw. There we go. Good morning po sa atin lahat. Hello. Good morning. So welcome po to the Great Santa Cruz Island Lagoon. And by the way, I'm Mr. Saad Genula, a DOT accredited freelance tour guide. Or you guys can call me Kuya Ads na lang. No? So for short. So as we get into the lagoon kanina, napapansin natin that we are surrounded by the trees. At ang mga puno na yan ay tinatawag namin bakawan. No? At hindi siya bakatu or bakamor. Sa bakawan lang po tayo, sir, para madalian. Well, it is also known as the mangroves. Now, the total area of our lagoon is more than 180 hectares. But just 1/4 of its size lang po yung pwede natin puntahan. It's because may na-identify po tayo na tinatawag nila na migratory birds. At isa na po dyan yung egret natin, sir, no? So, yung mga ibon na yan ay galing pa yan sa mga iba't ibang bansa o lugar, no? Kung saan matatagpuan natin dito sa Asia. So hindi lang po yan sila dito sa Santa Cruz Island, yung iba sa kanila is galing pa yan from Indonesia and sa Malaysia. In this tour, you will know the importance of we had to seagrass. transfer from a bigger boat into a small yellow boat na sinasakyan natin ngayon, which is the flat bottom na bangka. It's because, as you could notice, below you is our seagrasses, no? So, yan po yung mga seagrasses natin. And those seagrasses are having a most important role within the lagoon area. The reasons why we are going to protect them also, no? So dito mismo sa Santa Cruz Island, as you can see guys, we have actually two different type of seagrasses. The longer one goes to eel seagrasses and the shortest one goes to turtle seagrasses. And the seagrasses are directly grazed by a variety of vertebrates and invertebrates herbivorous such as the sea urchin, certain species of fish, turtles, and sikaw. Pero wala pong tayo sikaw dito, ma'am, no? Nakatutok agad sa akin si ma'am pagkasabi ko naman ng sikaw. So siguro may something na alala si ma'am tungkol sa katawan ko. Okay lang yan. So, in every square meter of seagrasses can generate up to 10 liters of oxygen. And the natural antibiotic na tinatawag dyan. Kaya kahit gaano karumi ng dagat na dumidikit sa katawan nila, but if we are going to touch the water, definitely hindi siya makate. Yes. Pwede po yan, sir. Try ninyo, no? So
So kahit ganyan po karumi ng mga seagrasses natin, kumbaga sila po yung tinatawag natin na yung the lungs of the sea, no? Sila po yung isa sa mga janitor natin dito sa loob. So aside from yung picking basura dito sa loob ng lagoon. Importance of mangroves. Imagine if ito yung na-approve sa Baywalk sa Rojas Boulevard and how to determine the gender of mangroves. So right here in Santa Cruz Island, we have actually two dominant species of mangroves. And we call it bakawan lalaki at bakawan babae. To differentiate or to identify of which is what we call bakawan lalaki at bakawan babae. So normally bakawan po yung tawag natin sa kanila. But in as much as ang tawag sa kanila is mangle, but it's a group of trees naman kaya tinatawag sila na mangrove. No? So yan. So, wag po kayo mag-alala ma'am, yung bangka natin, kahit ganyan po yan. Magde 10 years na po yung operation namin dito, ni minsan wala pa pong tumaob na bangka dito ma'am, no? Pero alam din natin, lahat ng mga pangyayari kasi may first and the last po yan. So, malay natin tayo yung makakuha ng record for the first time. No? Now, for the female mangroves, we can easily identify through their leaves. So, dyan po yan malalaman natin ma'am, no? Yung bakawan babae kasi medyo may pagkabilog lang po yung kanyang dahon. And then broad. And then we got to look with its flower distribution. A female mangrove has a more deeper flowers. Kumbaga mabulaklakin lang po yung si babae kaysa sa lalaki. No? So dito naman tayo sa bakawan lalaki, their leaves will looks very pointed. Pahaba po sir yung sa lalaki at matulis. No? And then when it comes to flower distribution, a male mangrove has only 2 flowers living in its branches. Yan, may dalawang bilog-bilog lang, sir. So, universal speaking, pag lalaki, dalawa lang po talaga, sir. No? Kasi pag nagiging tatlo yan, or isa man lang, baka dyan na po lumalabas yung ini-expect ng iba, which is the baklawan. No? Instead of bakawan. So, for the flowers, once it's mature, it will become into a propagule. So, yan na po ang nagiging resulta ng mga flowers ng mga bakawan natin, no? Yung tinatawag nila na propagule, also known as the seedlings of mangroves. So yung mga seedlings ng mga mangroves natin, once na nagmamature na sila, nagiging marupok din po yan ma'am, at madaling ma-fall, no? So pagkahulog, mapapansin natin yung very pointy tip of the propagule, which is the single leaf of bakawan. Kaya normally matatanggal po yung crown nila, no? So therefore, within this case, dapat separated pala sila, no? At hindi sila magkasama. Kasi both of them, may kanya-kanyang propagule din po yan. May kanya-kanyang seedlings din. So definitely, kung saan po mahuhulog yung seedlings nila, doon din po lumalabas yung bagong buhay ng bakawan natin. Whether it is male or female. No? But unlike within this case, and out of 280 hectares, ito lang po yung natagpuan namin na nagkasama si bakawan babae at si bakawan lalaki sa isang lugar. No? So siguro, yung sa totoong storya, pagkahulog ng kanilang propagule, hindi tumama sa soft area ng map. Tulad nito, malalim din yung dagat. No? So ang mangyayari, tinangay sila ng current pareho. In a few days, dito sila naabutan ng low tide, tumusok, pinagtagpo at pinadhana. No? Tulad ng mga iba dyan. Kaya minsan, may mga turista din kami na sobrang kulit at wala pang forever, siguro tulad ng mga paddlers natin, hinayaan din namin yan para humawak sa bakawan na tinutukoy natin. No? Which is yung belief ng iba, baka mahawaan daw sila in terms of love life. So, nakikita nyo ba sir, yung mga ugat ng bakawan natin? So sila po yung tinatawag natin na crop root system. And actually, kahit ganyan po sila na parang walang direksyon sa buhay, yan din po ang nagsisilbing protection sa mga baby ng fishery product natin. Kumbaga dyan po yung nursery ng mga isda, crabs, and shrimp. Then pagka-graduate nila from K-12, lalabas na yan ma'am. So huhulin na natin yung kanilang graduation rights at kakainin. So napakapangit din po no, ng mga istorya ng mga fishery product natin. Kung ako lang sana ang tatanungin within their case, wag na lang siguro mag-aral sir, no? Instead of may magandang buhay ako mapapala in the future, nagiging short buhay na. But then again, wala din po tayong magawa kasi may iba't ibang destination kasi tayo. So siguro yan ang isa sa mga destination nila, which is magiging pulutan din ng mga tao, yung ending ng mga life nila, no?
So kaya tanggap din nila yung mga pangyayari sa buong buhay nila. Mga pitas ng sea grapes. Okay. So actually pag low tide tulad nito, so this is actually chance natin para ma-experience natin na kung paano yung mag-harvest ng lato dito within the area. Yan sir, pwede nyo na ma-experience na kung paano mag-harvest ng lato. Ito po? Yes, yung yan, may bilog-bilog na yan sir. Hilahin ko lang po ito. Yes, hihilain lang. So meron din doon sa baba sir, kanina. Okay lang yan sir. Hindi tumataob yung bangka natin. Balance po yan. Okay, kunin lahat sir. Marami yan dyan sa baba. Hilain pati yung puno. Ay, hindi yung puno. Okay. So yan po yung tinatawag nila na culturist size. No? So mas maganda pa yung ganyan para at least hindi po maubos yung mga lato natin dito. No? Kasi pag marami na daw, instead of culturist size, magiging terrorist size naman. So mas maganda kasi pakinggan pag tourist size lang. So yung mga ganyan size sir, pwede natin yan dalhin sa beach area and doon natin kakainin. So if ever na gusto natin kainin dito, basta linisin lang po sir, no? Kasi minsan po may mga vlogger tayo na pumasok dito sa area. So yung ginagawa nila kasi, nag-content creator para kumain ng lato. Which is yung kinakain nila is lumot. No? Ay yes! Kasi minsan nandyan din po yung mga Orva clatrata and Orva reticulata na tinatawag nila, no? Which is known as lumot. Maka-experience makahawak ng jellyfish na walang sting. Yung po, yung tinatawag nila na very friendly jellyfish, no? Which is also known as the upside down stingless jellyfish. So when we say about stingless jellyfish, so definitely pwede po natin yan hawakan sir, no? So ide-demo ko lang po sa inyo ng kung paano yung tamang procedure sa paghawak ng jellyfish para at least wala naman masasaktan sa atin, no? So ito po yung isa sa mga classification ng jellyfish natin. So, the best way lang po sa paghawak ng jellyfish, dapat naka-float lang po isa sa kamay natin, ma'am, no? So, hindi natin sila pwede iangat sa tubig. Dahil pag iangat natin yan, may possibility po na mamatay po yung jellyfish natin. Kasi kung ano po ang meron tayo na fresh air dito sa mundo, yun po ang isa sa mga toxic sa kanila. So, mas maganda ganito na lang po, no? Para at least ma-experience natin yung texture ng jellyfish itself. So everyone, pwede nyo na po hawakan si jellyfish. Basta remember, don't try to flip it under the water. So dapat naka-water level lang po siya. Okay. Okay. So ayan na po. Okay. So sir, pwede dito ka sir. Pwede rin. Balance din po yung bangka natin. Okay, you have nothing to worry about your safety. It's okay, it's okay. Just go. Okay. Pwede nyo kunin yung si jellyfish. Ito po? Yes, oh. Yes. Basta naka-water level lang po siya, no? Huwag lang iangat sa tubig. So, pag ganun po yung pagkahawak natin, understood, TLC na po yan. No? Yung tinatawag nila na tender loving care. Yes. Kasi kahit sino man yan, pag sinasakal natin, makikipag-break po yan, sir, no? Makikipaghiwalay po yan sa atin. So, dapat hindi natin sila sinasakal. Oh, tingnan nyo si sir. No? Buhay po lahat yan. Buhay po yan lahat, sir, no? We have thousands of jellyfish in this area. Actually, not only here, as you can see, guys, but all the way there. Nandyan po yan sila. Kahit saan po tayo pumunta, basta within the lagoon area, nandyan sila, ma'am. So, and with this type of the jellyfish are also called as the medusa. No? Sa Malaysia, edible din po yan. Malaysia and Indonesia. Pero unlike dito sa atin mismo sa Santa Cruz Island, instead of tayo yung kumakain sa kanila, i-preserve na lang natin sa mga turtles. Since the jellyfish is the primary diet of our pawikan. So, and don't worry if your Hollywood minds are running through sa ngayon, kasi kanina pa napansin ko si ma'am, parang may something hinahanap siya, no? So, wala tayong buhaya dito, ma'am, no? Ever since din po kami nakatira dito, since birth, andito na kami sa island, ni minsan wala pong nangyari sa amin yung mga kanyan tragedy na tinatawag natin. Kasi yung mga buhaya natin po sa ngayon, which is nakabarong na sila, at may kanya-kanyang opisina na rin. So, you have nothing to worry about your safety, ma'am.
Lastly, kung in-avail nyo siya is pictorial sa Vinta Boat. So we're almost arrived at the Little Sandbar, no? As you can see guys, yung usually kasi sa Binta having 5 colors. So it represents from different 5 ethno-linguistic groups. So isa na po dyan yung Badyaw, and the second one is Samabangingi, kami po yan. So the third one is Kalibugan, and the fourth is Subanin people, and the last one is Yakan. So minsan kasi may mga binta din po tayo na nagkaroon ng 7 colors. So may additional 2 colors. So it represents Sambuangueño, originated from Zamboanga itself, and the last one is Tausug. So that is actually one of the national language ng mga Bangsamoro Autonomous Region in Mindanao, no? Muslim in Mindanao. So yan po yung mga binta natin. So we'll go down there and take some photos along the area within 5 to 10 minutes lang po. So yan. So pwede tayo mag-exit hanggang sa 15 minutes. So nakadepende po yan sa dami ng post na meron tayo, sir, no? Alam ko may tinatago si sir. So ilabas na natin dito. Okay. So ilabas na po natin yung mga iPhone 46 or 48, no? So dalhin na lang po yung mga followers tulad ng most especially yung mga cellphone natin, no? Para at least makunan natin ng picture yung lahat ng activity na meron tayo. Sana magustuhan ninyo or ma-enjoy ninyo yung pinuntahan natin kanina, ma'am, sir, no? And actually, hindi lang po yung enjoyment natin yung pinunta natin dito, kundi sobra po tayo nakatulong or nakaka-contribute sa mga peoples of Santa Cruz Island. Kasi aside from exploring Great Santa Cruz Island Lagoon, para at least matulungan din po natin sila sa pang-araw-araw, no? So yung ginagawa natin kanina, explore natin yung lagoon. So lahat po ng expenses natin dito, ni isang sentimo walang share ng city dito, sir. Lahat po yan is mapupunta sa kanila, sa amin rather, no? Kasi isa din po ako sa mga freelance tour guide natin at hindi po kami government employee, no? So isa din po kami sa mga naghihintay sa pagpasok ng turista natin dito. Kung ilan lang po yung pumapasok, yun lang po ang makukuha namin, and no more no less, no? So once again, thank you and muchísimas gracias. Thank you po, sir. After that, babalik na kayo sa community area and mag-transfer ulit ng bangka going back to Pink Beach. Pagkabalik namin sa Pink Beach, ang initial plan namin is pumunta na sa Sandbar. Pero dahil wala pang available na bangka, since yung Sandbar ay located sa Little Santa Cruz Island, nagpicture na lang muna kami dito sa Pink Beach and nag-swimming. For the beach naman, maganda yung sand niya pero kailangan nyo magsuot ng tsinelas para makapaglakad kasi merong crush corals. Itong crush corals na to yung reason kung bakit may hint of pink yung sand. And to set your expectation, hindi siya pink na pink talaga. I think it depends sa corals na nasa beach and sa tama ng araw. Pero kahit ganon, the thing I appreciate is wala kayong makitang plastic o basura if susubukan nyong sumisid sa dagat. Speaking of Little Santa Cruz Island, so magkaiba kasing island si Great Santa Cruz Island and Little Santa Cruz Island. Sa Great Santa Cruz Island, nandun yung Pink Beach, community area, and lagoon area. Sa lagoon area, may tinatawag silang Little Sandbar, which is inside the Great Santa Cruz Island. Dito nagpipictorial sa Vinta Boat kung in-avail nyo siya. Sa Little Santa Cruz Island naman, nandito yung Great Sandbar. Isa sa natutunan namin dito ay, if wala kayong dalang pagkain, una nyong asikasuhin ay bumili ng pagkain sa tindahan kasi madali magkaubusan kahit soft drinks. Since nagtingin kami ng mga kain ay after mag-swimming at tour, ang nabili na lang namin ay 2 malaking pandesal. Yung drinks ubos na. Buti na lang may baon kaming tubig. Around 1:30 PM, umalis na kami ng island para umuwi. Pero before bumalik sa port, dito kami dumaan sa sandbar ng Little Santa Cruz Island. Unfortunately, high tide nito kaya hindi makikita ng buo yung sandbar. For me, nothing special naman sa sandbar. Pero as much as possible, lalo na kung first time namin sa lugar, pinupuntahan talaga namin.
since hindi naman namin alam kung kailan kami makakabalik. So nagpicture lang kami dito and si Kuya Ads pa rin yung taga-picture namin. By the way, hindi pwede pumunta sa pinaka-island ng Little Santa Cruz Island. Sa sandbar lang pwede. Hindi rin pwede magtagal sa sandbar and bawal mag-swimming. So for pictorial lang talaga siya ng mabilisan. I'm not sure kung ano ang reason pero may nabasa ako na base raw to ng militar. Kaya bawal din magpalipad ng drone dito. After that, bumalik na kami sa port and nag-book na lang ulit kami ng grab trike going back to hotel since hindi ako nagbanlaw sa island. Speaking of banlaw, walang tap water sa island. So yung gamit na panbanlaw ay nakalagay lang sa malalaking container tapos kukuha ka lang doon ang gagamitin mo pambanlaw. Pero yung tubig ay salt water pa rin. For me, ang highlight ng trip na to is yung sa lagoon. You will appreciate yung nature, may experience ka na bago, and you will definitely learn something. Pero unfortunately, sabi nga ni Kuya Ads, hindi lahat na pumupunta sa Great Santa Cruz Island is ina-avail itong lagoon tour. So yun lang, peace! Ito pala kanina, yung 300 pesos na diretso na lang po sa mga boat operator natin. So yung sa akin is 100 pesos lang po. No? Actually, malaking tulong na po yan sa amin. Lahat ng activity natin dito within the Santa Cruz Island, Great and Little Santa Cruz Island, lahat po yun is mapupunta po yan sa amin. No? So isang tulong na po yan sa amin. So once again, thank you po. Thank you. Ito ko. Yung pa sa inyo. Thank you po. Thank you po. Salamat po ulit. Yeah.